Ang kalat ng bahay. Ang kalat ko. Kuha muna tayo ng sinampay. Bakit pag dito, harap, sarili ko yung pinifilm ko, hindi ako masyadong shaky. Pero kapag yung scenery or something yung pinifilm ko or while walking, talaga naman, mga pala guys, ipopost ko dito, yung nangyari sa kaibigan ko, taga Tochigi din siya guys, and pinasok yung bahay nila ng magnanakaw kagabi. Ang nangyari is, nasaktan yung nanay niya, hindi ko alam, parang pinukpok yata sa ulo. Tapos yung aso nila, hindi ko alam kung pwedeng sabihin dito, pero yung aso wala na, inano din. Nakakatakot. Ang sabi, hindi ko pa alam yung details, pero nung nag-live kasi si ate kanina, sabi niya, 3 lalaki yung pumasok sa bahay nila. Yung bahay kasi ni ate parang, siya, 2 yung main door kasi yung bahay parang magkaganyan. Hindi ko alam kung may, kung tumatagos dun sa kabilang bahay. Pero parang hindi kasi 2 entrance nila yung sinira. Yun. Gabi na kasi natutulog na yung mga bata. Yung 2 anak nilang babae, pinagtago nung asawa ni ate nung parang narinig niyang may kumakalampag sa kabilang bahay. Yung nanay ni ate ang nakakatakot. I know, kasi dito sa Japan guys, wala talagang ganyan noon. Bihira yung mga ganyang krimen dito. May mga shoplifting man sa sa city. Pero dito kasi sa amin guys, kahit city yung sa amin, hindi pa ganun populated. Hindi nga ma-building dito sa amin eh. Sila ate din, sa bagay, sila ate kasi liblib. Pero, ayun, nakakatakot. Kaya to, buti na lang yung bahay namin ngayon. Buti na lang may shutter kasi ang laking tulong din. Kasi yung kila ate isip mo, binasag yung pinto. Katakot. Sarap muna natin. Baka masabihan tayo. Pag may ganyang balita, kasi dito sa Japan guys, safe nga. Walang masyadong ganyan dito. Na dati pag naglalakad ka sa labas, hindi ka kakaba-kaba. Pero siguro mga 5 years na ganyan, marami na rin kaming nababalitaan kung ano-ano. Kaya dati ang Japan sinasabi nila na kahit gabi na pwede ka maglakad, hindi ka matatakot. Ngayon not so much na, lalo na ang daming ganyan late. Well ako, hindi naman kasi ako lumalabas, hindi ako naglalakad sa gabi. Dito guys, karamihan yung mga estudyante, yung mga salaryman, ganyan. Lalo na yung mga titrain, naglalakad lang yan sila guys. Minsan 9, 9:30, pag nagde-deliver ako na 8:30, may nakikita akong estudyanteng, mga high school naman, pero nagbabike lang or naglalakad, minsan mag-isa lang. Kaya talaga ako guys, yung pag-earphone, hindi talaga ako nag-earphone ng 2. Kahit sa train, kasi nga, syempre kailangan, aware ka sa paligid kung anong nangyayari. Kasi kung hindi man ikaw yung saktan, mamaya naka-earphone ka, hindi mo alam may nangyayari na pala sa likod, sa tabi mo. At least ba, alert ka. Kaya ngayon, sasara na natin. Mga 2 days ago na yata ako nagsasara ng shop. Kita ko yung post ni ate, unang story niya na may ambulansya. Chat naman ako agad kung kamusta, anong nangyari. Tapos yun, nakita ko yung live niya. Guys, ito ang ating hair. Grabe, sobrang nagustuhan ko siya kasi talagang nanipisan niya ng bongga yung hair ko, guys. Kahit nung hindi niya pa inayron kanina, sobrang nipis ng buhok ko. And yung pagka-layer, pagka-nipis, and yung length, talaga namang nakuha. Sobrang lalaki yung nagupit sa akin, guys. Hindi na ako nakapag-vlog kasi medyo nakakahiya. Baka tanungin niya pa ako. Pero, yeah. Talagang, gusto ko talaga yung short hair. Inayron niya yan. So, parang niya pa yung pagkaka-style. Pero, yeah, yan yung gusto ko. Yung may layer na ganyan. Yay! Ginupitan niya, 'di ba? Tapos, pinulido niya talaga guys, hindi talaga ako minadali. Ramdam mo na hindi nagmamadali yung stylist. Tapos hairstylist, ba tawag doon? Basta yung nagugupit. Tapos nung shinampo niya ako, sabi niya doon niya pa pupuliduhin yung layers. Tapos nung
na blow dried niya na, tapos na iron niya na ulit, na straight niya. Inulit niya pa ulit. Alam mo yun, inayos niya pa. Pero yeah. So, ayun. Yun ang kaganapan today. Very satisfied naman ako. Very satisfied. Tsaka gusto kasi yung ganyan, guys. Oh. Yung may layer talagang ganyan. So, ayun. Okay naman tayo. And sobrang sabi din nung lalaki, tinanong niya ako kung ilang buwan na ang nakaraan nung huling nagpagupit ako. And sabi ko May. Kasi alam ko May yun. Kasi kaka-Uber ko lang nung nag-decide din ako magpagupit. Madaling humaba yung buhok ko, guys. Pero ang dali ring mag-dry nung ends ko. So sabi niya dapat daw nagpapagupit talaga ng every 1.5 buwan or 2 months. Para daw na maintain yung buhok. Nagiging healthy, hindi daw maging dry masyado, ganyan. So, yeah. Nag-sombrero ako, guys. Nag-picture-picture pa ako sa bahay bago ako mag-Uber. Kasi, syempre, maka-flat tong hair natin. Kapag naka-bushi, naka-sombrero. Pero, yeah. Naabutan na ako ni Papa. Sakto kasi. Nakalabas na ako, tapos nakalimutan ako yung sombrero. Hindi ako sanay mag-Uber ng walang sombrero. Kabahay lang tayo. Gumastos tayo today. So, gumastos tayo sa ospital. Nag-inarte tayo. So, kailangan natin mag-work. Usually niyan, pag ganito, hindi na ako mag-Uber. Pag may mga errands ako. Kaya lang, hindi kasi natuloy yung plano ko kaninang umaga na mag-Uber ako, diba? So, kahit maka-anim man lang ngayon. Kasi may quest ako. Hindi ako i-report na ibang tao ako. Kasi si Papa nung nakaraan na report siya, ibang tao daw siya. Hindi ko alam kung restaurant o customer yung nag-ano sa kanya, report. Pero ayun. Pero sobrang gaan. Hindi na talaga ako pwede kasi ng ganong length lang, guys. Nahihirapan na akong i-manage. Lalo na hindi ko naman naaalagaan yung buhok ko ng straight, ng mga treatment, ng mga paggupit. So, hindi ko na siya kayang i-maintain. Nag-lipstick ako pero gusto ko naman tubig. Ito yung binili ko kanina. Oops. Sa Family Mart. Ang sarap nito, guys. Parang wala lang siyang lasa pero maalat siya. Ha? Kasi ano siya? Potato sticks light savory salt. Pero mararamdaman mo yung labi mo na salty siya. Ang sweet naman itong lalaki. Pinagbuksan niya ng pinto yung asawa niya. So sweet. Asawa niya o jowa niya yan, I don't know. Ay! Apakalayo naman nito. So meron na po tayong pumasok na order. Dalawa siya. One store pick up pero 2 drop-offs. Tama ba yun? 2 drop-off. Basta. Guys, pag nalaglag ko kayo, mamaya ko na kayo. Mamaya ko na kayo kukunin. Sinasabi ko pa lang. Hindi ko naman kayo malagay sa ibang spot. Kasi, dyan na lang. Kasi gumagalaw kayo dyan. Wala, guys. Ganyan lang talaga ang ating magagawa. Kaya lang gumagalaw kayo dyan. Pero let's see. Let's go. Okay. Sana hindi ko malaglag yung ano. Ay, okay. Wala ba? Nandito na ako. Ay, may nakuha ko. Hotomoto. Wow. Dalawang order. 500. Pero kanina, nandun yung ano eh. Yung Mira. Na black. Pero may tumunog naman 500. Dalawa. Hotomoto lang naman. Pwede na din.
Pang quest. Why? Wala lang. Para ko wala na. Hindi mo ka lang. Bawi ka lang bukas. Ang oras na. Meron pa naman. Malay mo, meron pa. Oo, pa. Automot. Kumain ka ba? Ano ko ng Starbucks kanina. Sayang naman, daming gastos today. Oo, pa. Okay, love you. Okay, and call mo na lang. Oo, pa. Nanonood ka. Yeah. Next stop. Done. Oops. Sana makaabot pa tayo. Makaabot pa ako sana. Isisingit niya talaga. Isisingit niya talaga. Nakita niya. Nakita niya. Tapos pag mga nasangga mo, mga magre-reklamo. Ayan. Why you like that, bruh? Bruh. Guys, order pa kayo. Kainan pa lang. Kaya niya. So, ayun. Saan tayo tatambay nito, sis? Ito pala. Yan pala ang maganda niyang spot, guys. Sana tomorrow, ganyan pa din kayo. Kaya talaga yun. May panini ako dito. Ham and tamago. Panini. Hindi ko alam. Pag sa Amerika, naririnig ko yung panini na. Hindi ko alam kung anong klase siyang ano. Parang nagbablog ako. Parang hindi na ako marunong mag-vlog. Hi ka daw. Hello. Pusit daw, pusit. So yun yung laman pala ng rep namin. Wala. Papa, itatapon na to, eh. Tagal na nandun. Hindi na nakain. Kain na nga ako. Trabaha sa Davao City, ininspeksyon ng DPWH at ICI. Trabaha sa Davao City, ininspeksyon ng DPWH at ICI. Kain na pa. Sarap din naman. Ito? Sa susunod, 4 gawin mo pa. Tapos yung baboy, okay lang ganito karami. Pero 4 na toge. Ang dami pa pala nun. Pala ko kukunti lang. Liliit naman tong toge. So guys, wala naman akong ginawa after kong kumain. Kwentuhan kami ni Papa, nanood na news, etc. etc. Yun. Pero alam niya, wala akong nagawa kasi nagkwentuhan na kami ni Papa. Tapos kami rin ni Noah nagkwentuhan. Kaya, ayun. Late na naman tayo. Pero, dahil na-shampoo naman kanina yung hair ko, so hindi na naman ako naligo ng hair. Yeah. Nga pala yung buhok ko, guys, nakalimutan ko yatang sabihin na syempre naka-blow dry yan ng maayos, in-stylan, in-straight, so kaya maganda. So malalaman natin tomorrow kung anong itsura. So guys, wala naman na po tayong gana for tonight. So ako po ay mag-good night na ako, guys. Kasi matutulog na lang naman ako. Inaantok na naman ako. 6 AM ka ba namang gising? 6:30. So guys, thank you so much for watching and
tomorrow, I will try to be productive again. Well, starting today naman eh. So, sana matuloy-tuloy siya. Yeah. Bye guys. Good night.